Magandang gabi po. Ako po si Michelle. At ikukwento ko ang isang hindi ko malilimutan na karanasan noong college days ko pa. Nakadorm ako noon sa may Quezon City, malapit sa university na pinapasukan ko. Dahil working student ako, madalas akong late na nakakauwi at ako lang ang gising sa oras ng madaling araw. Isang gabi, nag-aaral ako para sa exam. Halos 2:00 na. Dahil mainit, binuksan ko ang pinto para pumasok ang hangin. Habang nagsusulat ako, parang may dumaan na anino sa labas ng pinto. Hindi ko masyadong pinansin, kasi baka kapitbahay ko lang. Pero may kakaiba akong naramdaman. Parang may malamig na presensya na nakatayo lang sa may pintuan. Kinabahan ako kaya dahan-dahan kong isinara ang pinto. Pagkasara ko, napansin ko ang maliit na butas. Parang kasing laki ng piso. Sa una, akala ko wala lang. Pero nang lumapit ako at sinilip yun, bigla kong nakita ang isang bagay na gumagalaw. Isang mahabang dila, kulay maputla, at parang basa. Dahan-dahang pumapasok sa butas. Napatras ako agad, nanginginig. Pero bago ko pa maisara ng tuluyan ng pinto, bigla kong naramdaman na dumampi ang malamig at madulas na dila sa pisngi ko. Ang pakiramdam niya ay parang kagat ng lamok na basa at may amoy panis na laway na naiwan. Napasigaw ako at dali-daling isinara ang pinto at nilak. Pero naririnig ko pa rin mula sa labas ang tunog na parang halinghing na sinasabayan ng pagkalos ko sa kahoy. Parang nilalanghap ng nilalang ang amoy ko mula sa loob. Kinabukasan, nang tinignan ko ang pisngi ko sa salamin, may pulang marka na parang paso. 2 linggo bago ito nawala. Hindi na ako tumagal sa dorm na yon. Lumipat ako agad. Mas mabuti na yon kaysa may mangyari pa sa aking masama. Ako po si Rolando, isang construction worker dito sa Batangas. Maraming kwento sa probinsya tungkol sa mga nilalang sa puno ng akasya, pero hindi ko pinapansin yan dati. Hanggang sa isang gabi, napatunayan kong totoo nga. Galing ako noon sa inuman sa baryo. Mga 3:00 ng madaling araw ako umuwi. Sa daan, may isang malaking akasya. Madalas sabihin ng matatanda, huwag kang hihinto dyan, lalo na sa gabi. Pero dahil lasing ako, hindi ko na inisip yun. Umupo ako sa ilalim ng puno at nakatulog. Nagising ako kasi parang may humahagod sa tenga ko. Malamig at madulas. Nainis pa ako at akala ko ay ipis. Pero nang imulat ko ang mga mata ko, nanigas ako sa takot. May isang itim na nilalang, nakalawit mula sa sanga. Ang balat niya ay parang sinunog at gusot-gusot. At mula sa bibig niya, nakalaylay ang isang sobrang mahabang dila. Parang ahas na umabot sa tenga ko. Hindi lang yon. Yung dila, gumagalaw at parang may sariling buhay. Dumikit yun sa mukha ko, paikot sa leeg, at sabay may narinig akong boses. Huwag ka nang babalik dito, kundi ay kakainin kita. Parang nahipnotismo ako. Hindi makasigaw, hindi makagalaw. Nang bigla akong makakita ng tricycle papalapit, biglang naglaho ang nilalang. Pero ang dila, huling nakita ko ay sumusuot pabalik sa bibig niya, na parang ahas na bumabalik sa lungga. Simula noon, kahit araw, hindi ko na kayang dumaan doon. Ako po si Roda,
Nangyari ito noong namatay ang tiyuhin ko. Ako ang naatasang magbantay sa lamay. Kasi ako raw ang pinakamatapang. Pero hindi ko alam, may mas matindi pa palang darating. Mga bandang 2:00 ng madaling araw, lahat ng tao ay tulog na. Ako lang ang nagdarasal malapit sa kabaong. Tahimik ang paligid. Hanggang biglang narinig ko ang mahinang kaluskos. Nang lumapit ako, nagulat ako kasi parang gumalaw ang takip ng kabaong. Pinilit kong isipin na baka hangin lang. Pero nang tumingin ako sa mukha ng bangkay, unti-unting bumuka ang bibig niya. At mula doon, lumabas ang isang napakahabang dila. Hindi yun normal na dila ng tao. Kulay abo, basa at parang uod na gumagapang. Dumiretso ito sa gilid ng kabaong. Humahaba palalo. Ang tunog ay parang sumisipol at humihinga. Akala ko mawawala ako sa katinuan. Biglang tumigil yon at lumingon. Parang hinahanap ako. Napasigaw ako at nagising ang iba. Pagbalik nila, wala na yung dila. Nakapikit lang ulit ang bangkay. Pero simula noon, lahat ng nagbabantay sa kabaong ay nakapanaginip na dinidilaan sila ng tiyuhin ko habang natutulog. Walang makapagpaliwanag kung paano yun nangyari. Ako si Enzo. Lumipat kami sa bagong bahay sa Pampanga. Tahimik naman ang lugar. Pero may isang matandang kapitbahay na laging nakasilip sa bintana. Hindi siya nagsasalita. Nakatitig lang. Isang gabi, naglalaro ako sa computer. Mga bandang 3:00 yun. Bigla akong nakarinig ng katok sa bintana. Paglingon ko, nakita ko si Lola. Nakangiti. Pero ang mas nakakatakot, hindi kamay ang lumabas sa siwang ng bintana, kundi isang napakahabang dila. Ang dila ay humahampas sa salamin. Dinidilaan ito ng paulit-ulit. Halos mabasag ang bintana sa lakas ng hampas. Ang tunog ng dila niya ay parang goma na dinidikit sa salamin. May kasamang basang tunog. Napasigaw ako at tinawag ang tatay ko. Nang buksan niya ang bintana, wala ng tao. Pero nang umaga, may mga markas sa salamin. Basa, parang nilawayan ng malaking nilalang. Ilang beses pang nangyari ang ganoon. Pero nang lumipat na rin sa amin ang mga pinsan ko, bigla na lang din yung nawala. Ako si Maricar. Isang gabi, inutusan ako ng pinsan ko na bantayan ang anak niya. 3 taong gulang pa lang yun. Habang natutulog siya, naanganga ang bibig niya. Nang silipin ko, napansin kong may lumalabas na dila. Sa una, normal lang. Pero unti-unti itong humahaba ng humahaba hanggang umabot sa sahig. Ang kulay ay itim, parang balat ng uod, at mabahong parang bulok na karne. Nagulat ako nang biglang gumalaw ang dila at dumikit sa paa ko. Tapos yung bata ay naangisi kahit natutulog. Pilit akong umiiwas pero lapit pa rin yun ang lapit habang kumikislot. Nang dumating ang pinsan ko at binuksan ang ilaw, biglang naglaho ang dila. Normal na dila na lang ng bata ang nakita niya. Ako lang ang nanginginig at umiiyak. Pero hindi doon natapos. Ngayon, malaki na yung bata. At tuwing nagkakatinginan kami, nakangiti siya na parang inaasar ako. At alam kong alam niya ang nangyari noon.